Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, July 9, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Yung mga case po, mga tempered glass, mga ceramic po, lahat po nabasa po yun. Mga tindahan sa isang shopping mall sa Muntinlupa. Niragasa ng hanggang baywang na baha sa kasagsagan ng matinding pag-ulan sa Metro Manila. Pag-recover sa bangkay ng nawawalang mga sabungero, hindi kailangan para maisulong ang kasong murder ayon sa DOJ. Proposed budget ng Office of the Vice President para sa 2026 itinaas sa 903 million pesos. Senator Ontiveros naghain ng cyber libel complaint sa DOJ kontra sa ex-Quiboloy whistleblower Michael Maurilio at 6 na SOCMED personalities. Sa kakaiba, indie rock band na may milyong monthly listeners sa Spotify, AI-generated. At sa ating good news, classical music, hindi lang pang elitista. Underprivileged kids na bago ang buhay dahil sa music scholarship. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Niragasan ng hanggang baywang na baha ang mga tindahan sa isang mall sa Alabang, Muntinlupa City matapos ang matinding pag-ulan at pagbaha sa Metro Manila nitong Martes ng gabi. Kanya-kanya ngayong diskarte ang mga tindera sa paglilinis na kanilang mga pwesto. Pero ang mas matinding problema, ang mga nawasak at inanod na mga paninda. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Alas 6 ng gabi ng Martes, nagsimula ang pagbuhos ng ulan at wala pang ilang oras, makikita sa viral video ng ilang netizens na halos umabot na ng hanggang baywang ang baha sa pedestrian walkway ng Festival Mall sa Alabang, Muntinlupa at inabot ang ilang mga tindahan. Yung mga ibang gamit po namin talaga nabasa po, wala talagang naan po. Lahat po yan nagtumbahan po. Kung hindi kami na pumasok sa loob, siguro abutin na kami dito kasi po umabot na hanggang bewang po. Ayon sa tindera, problemado sila ngayon dahil nasira ang kanilang kabuhayan. Wala pong natira po. Pati kahit medyas po nabasa rin po. Pati yung mga case po, mga tempered glass, mga ceramic po, lahat po nabasa po yun. Hindi po kami nakapag-open po. Kaya lugi po talaga din po. Naabutan naman ng balitang A to Z ang isa pang tindera na naglilinis ng kanilang pwesto na puno ng putik at dumi, bukod pa sa naiwang mabaho at malangsang amoy mula sa pagragasa ng katabing ilog. Maraming tilapia na na pumasok dito nung bumaha. Nung nawala rin yung baha, madami pa din naiwan na mga tilapia. Nagtatapon na lang din yung iba dun sa binalik dun sa tubig. Ayon sa tindera, kahit papaano'y nakapagsalba siya ng ilang paninda, pero halos kalahati nito ay nasira. Managapan nga namin kahit papaano, kaso nga sobrang bilis ng baha, ng tubig tumaas. Yun, hindi talaga kinaya lahat. Ayon kay Muntinlupa Mayor Rufy Biason, dahilan ng matinding pagbaha ay ang lumang drainage system sa lungsod at problema sa kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng basura. Even if we construct all of these drainage systems, kung nandun pa rin yung kaugalian ng tao na pabaya sa solid waste nila, we will just end up with clogged drainages again. Ayon kay Biason, kabilang sa na-recover nila sa kanilang drainage system ay mga goma, kama, pati refrigerator. At dahil sa nakatakdang pagpapalawak ng kalsada sa expressway, magsesemento na naman ng lupa na dapat sana ay sisip-sip ng baha. Well, masasabi ko walang immediate and urgent solution. No? Kasi massive yung problema natin ng drainage systems in Metro Manila. Hindi mo kasi pwedeng gawing piecemeal itong solution dito. Ang Muntinlupa ang bagsakan ng tubig mula sa Laguna Lake at mula sa matataas na areas kagaya ng Las Piñas at Cavite. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Samantala, malungkot na balita, isang sanggol sa Las Piñas City ang nasawi matapos malunod sa baha sa kasagsagan ng pag-uulan sa Metro Manila July 8 ng gabi. Umabot hanggang baywang ang pagragasa ng tubig sa ilang lugar na dati ay hindi naman binabaha. Dahilan para mapatanong ang ilang residente, anong nangyayari ngayon sa kanilang lungsod. Yun na, nabitawan ng asawa ko yung anak ko. Sa sobrang lakas po ng tubig. Nagdurusa pa rin ang kalooban ni Roseline sa sinapit ng kanyang 1 taong gulang na anak matapos ang biglaang pag-agos ng tubig sa kanilang tirahan sa Las Piñas City bandang alas 8 ng gabi nitong July 8. Kwento ni Roseline, bigla na lang tinangay ng rumaragasang tubig ang kanilang buong bahay at naanod pati ang kanilang anak. Hawak ko sugatan siya dito sa kamay. Buti nakaligtas ako. At saka siya, yung bata lang po hindi namin na nailigtas. Sobrang laki ng tubig. Nasa loob lang kasi kami ng bahay. Hindi kami nakalabas. Kalaunan, natagpuan ng isang binatilyo ang sanggol at agad na dinala sa mga otoridad. Sisigaw ng rescue daw dahil daw nalunod daw po yung bata. So agad naman po natin itong tinugunan, nag-conduct tayo ng CPR. Naitakbo pa ang bata sa ospital pero wala na itong buhay. Naging pahirapan naman ang evacuation operations ng rescuers noong gabi ring yun sa mahigit 50 pamilyang naninirahan malapit sa umapaw na ilog sa barangay Pamplona 3. Pansamantala sila ngayong nanunuluyan sa isang covered court habang hinihintay na humupa ang tubig. Sa halos nahirapan po kami lumikas kasi po yung taas po ng tubig ay abot na po sa tao. Lampas tao na po kasi. Sa takot ko, nandun kami talaga sa ilog. Hindi kami, parang kinakabahan ako. Sabi ko, malikas muna ako. Dahil sa biglaan at malawakang pagbaha, ang ilang netizens napatanong na lang, what happened, Las Piñas? Reklamo nila, hindi naman dating nakararanas ng malawakan at malalalim na baha ang lungsod. Dahil dito, formal nang sumulat si Las Piñas Congressman Mark Anthony Santos sa DPWH upang humingi ng technical report. Isa ito sa mga susuungin ng bagong kongresista matapos ang kanyang sorpresang pagkapanalo laban kay dating Senator Cynthia Villar sa distritong matagal ng baluarte ng pamilya Villar. Patuloy na minomonitor ng Weather Bureau Pag-asa ang low pressure area at ang bagyong Danas na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, hindi naman inaasahang lalakas pa ang LPA bilang bagyo sa loob ng 24 na oras, habang humina na rin at naging tropical depression na lamang ang dati ay bagyong si Danas. Samantala, patuloy namang nakakaapekto ang habagat sa bansa. Inaasahan ng madalas pa ring pag-uulan sa Metro Manila, Batanes, Babuyan Islands, gayon din sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Antique. Maulap na may panakanakang ulan naman ang hatid sa Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Zamboanga Peninsula, Barm, Western Visayas at iba pang bahagi ng Mindanao. Habang bahagyang maulap hanggang maulap na may pulupulong pag-ulan naman sa nalalabing bahagi ng bansa. Kaya naman po pinag-iingat pa rin ang lahat sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Mariing itinatanggi ni PCSO Chairman Felix Reyes ang mga paratang ng self-proclaimed whistleblower na si Julie Dondon Patidongan na umano'y nakialam ito sa mga kaso para paboran si gaming tycoon Atong Ang. Giit ni Reyes, dapat manahimik si Patidongan kung wala namang ebidensya. Pinayagan ni Reyes ang Bureau of Immigration na ilabas ang kanyang travel records para patunayang wala siyang nilakad na kaso kasama ang mga hukom o prosecutor. Giit pa niya, handa siyang sumailalim sa anumang investigasyon para malinawan ang issue at maipagtanggol ang hustisya. Gayunpaman, itinuturing ni Reyes na swaka ang timing ng mga paratang ni Patidongan, lalo't kakapasa lang niya ng aplikasyon bilang susunod na ombudsman. Matandaan ang sinabi ni Patidongan na si ang umano'y utak sa pagkawala ng mahigit 30 sabungero at may impluwensya rin anya ito sa hustisya.
Naglunsad naman na ng sariling investigasyon ng Korte Suprema hinggil sa mga bintang laban sa ilang hukom at prosecutor. Hindi na kailangang mahanap pa ang mga bangkay para mapatunayang may nangyaring murder sa mga nawawalang sabongero. Ito ngayon ang paliwanag ng Department of Justice. Ayon kay Justice Spokesperson Miko Clavano, posible pa ring mahatulan ng suspect kahit na walang katawan. Basta mapatunayang patay na ang biktima. Punto ni Clavano, tumutukoy ang corpus delicti sa ebidensyang may nangyari na krimen at hindi lang sa bangkay mismo ng biktima. Pero sakali namang maipresenta ang mga katawan, ito'y magiging mabigat na ebidensya pa rin laban sa mga sangkot. Nananatiling stable ang presyo ng mga isda sa Taal Lake sa kabilayan ng mga ulat na doon itinapon ang bangkay ng mahigit 100 nawawalang sabongero. Ayon sa Taal Lake Aqua Cultural Alliance, bangus sa tilapia pa rin ang karamihang produkto ng lawa na nagsusupply naman sa Metro Manila at Calabarzon. Kasalukuyan namang naglalaro sa 1,000 piso kada kilo ang presyo ng maliputo dahil sa kakulangan ng supply. Tiniyak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ligtas kainin na ang mga isdang huli sa Taal Lake. Giit naman ng DOST, posibleng ma-recover pa ang mga buto kung tunay ngang itinapon na ang mga bangkay sa lawa dahil hindi ito agad nabubulok depende sa lalim at oxygen level ng tubig. May bagong tagapagsalita ang opisina ni Vice President Sara Duterte. Sa katauhan po yan ni dating Trade Undersecretary Ruth Castelo. Sa kanyang unang press conference sa bagong posisyon na agad pinabulaanan ni Castelo ang haka-haka ng ilan na itinalaga siya upang makatapat ang tagapagsalita ng Malacanang na si Undersecretary Claire Castro. Ayon kay Castelo, ang kanyang marching orders ay ang ipabatid ang mga mensahe ng ikalawang Pangulo at hindi ang makipagbatuhan ng putik. The instructions are, number one, I am not an attack dog. Attack dog, I will not go on the offensive. I will just report. I'll be straightforward, report on what message the Office of the Vice President needs. And I am not here to sling any mud to anyone. Pinayagan ng Department of Budget and Management na dagdagan ng proposed budget ng Office of the Vice President para sa taong 2026. Mula sa naunang hiling na 733 million pesos, itinaas ito sa 903 million pesos. Ayon kay OVP spokesperson Ruth Castelo, nadagdagan ito matapos humiling ang opisina ng dagdag na pondo para sa mga bagong tauhan at IT equipment. Tinanggihan naman ng OVP ang paghingi ng confidential funds para sa susunod na taon. Samantala, hindi pa tiyak kung dadalo si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng budget sa Kongreso. Matatandaang tinapyasan ang budget ng OVP noong nakaraang taon matapos kwestiyonin ang paggamit ng 125 million pesos na confidential funds sa loob lang ng 11 araw. Maging ang isyu ng 10 milyong pisong ginasta para sa pagpapalimbag ng kanyang libro na Isang Kaibigan. Patuloy pa rin pinag-uusapan ng isyong ito sa Kongreso at naging basehan ng isinampang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ipinahayag ni Vice President Sara Duterte na nagbigay ng huling habilin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte matapos lamang ang ilang buwang pananatili sa detention facility ng International Criminal Court. Ayon sa dating Pangulo, nais niyang i-cremate siya sa the Netherlands kung doon na siya mamamatay. Ayaw na raw kasi umanong ipauwi pa ng dating Pangulo ang kanyang bangkay at abo na lang ang nais ibalik sa Pilipinas. Kasalukuyan nakapiit si dating Pangulong Duterte sa The Hague dahil sa kasong crimes against humanity kaugnay ng kanyang war on drugs. Samantala, tinawag naman ito ng palasyo na isang usaping pamilya lamang na dapat igalang. Isinusulong ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang paghirang kay Dolphy bilang isang national artist. Inihain ni Chua ang House Resolution No. 41 nitong July 9 bago ang ika-13 anibersaryo ng pagkamatay ng pamosong komedyanteng si Rodolfo Dolphy Quizon Sr. o mas kilala bilang si Dolphy. Binigyan diin sa resolusyon ang malaking ambag ni Dolphy sa sining at pagpapahalaga sa Filipino values sa lahat ng henerasyon. Inutusan ng Kamara ang mga komite sa Creative Industries at Basic Education at Culture na gumawa ng hakbang para sa formal na nominasyon kay Dolphy
sa National Commission for the Culture and the Arts. Kilala si Dolphy bilang king of comedy sa mga show na John and Marcia, Home Along the Riles at mga pelikulang Omeng Satanasha at Markova Comfort K. Inilibing sa Heritage Park Taguig noong 2012 si Dolphy at ipinalangalan sa kanya ang Studio 1 ng ABS-CBN. Yan po ang Dolphy Theater. Susunod, Senator Ontiveros naghain ng cyber libel complaint sa DOJ kontra sa ex-Kibuloy whistleblower na si Michael Maurilio at 6 na iba pa. At sa kakaiba, indie rock band na may milyong monthly listeners sa Spotify. Abay, AI-generated pala? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nagsagawa ng anti-dangling wire operation ng Meralco sa Yuchenco Street, Binondo, Maynila kasama ang lokal na pamahalaan ngayong Miyerkules. Pinangunahan ni Manila Mayor Isko Moreno ang operasyon kasama ang mga opisyal ng Meralco kasabay ng pagpapatupad ng Executive Order No. 5. Sa ilalim ng EO, inuutusan ng lahat ng kumpanya ng kuryente, kable, cable at telecom na tanggalin ang mga sirana at nakatiwangwang na kable sa buong Kamaynilaan para sa kaligtasan ng publiko. Tiniyak naman ng kumpanya na hindi sila titigil hanggang matanggal ang mga spaghetti wire sa Maynila. A badge of honor. Ganyan ngayon tinitingnan ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela ang mga aksyon ng pagbaban ng China sa ilang Pilipino, partikular na kay dating Senator Francis Tolentino. Anya, para sa kanya, karangalan pa ito kung gagawin rin ng Beijing ito sa kanya. Ang Balitang A to Z hatid ni Naomi Almohano. I think that's unfair and it's a slap on our face as Filipinos na dahil miyembro ng Senado mismo natin yung ginaganyan nila. Yan ang pahayag ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela sa China, kaugnay ng kanilang pagban kay dating Senator Francis Tolentino na pumasok sa kanilang bansa, partikular na sa mainland China, Macau at Hong Kong. Maaanghang at diretsahang pahayag nila kasi ni Tolentino laban sa kanila ang naging rason. Naanilay malicious statements and moves at nakasisira umano sa bilateral relations ng dalawang bansa. You will just be given persona non grata dahil sa nag-conduct siya ng investigation about this misinformation campaign. Mga drones, di ba, na-present sa public hearing? Warriors na hinayang ng Chinese embassy that they are denying. Right? Yeah. Mali yun dahil Senator Tolentino is not doing that on his personal capacity. He was actually doing that as a member of the Senate. Aniya, walang epekto ang ginawang ito at handa rin siya sakaling pati siya iban ng China. I think that's a badge of honor. Kung ako naman, ma'am, masanction, siguro hindi rin naman kasi hindi rin nila siguro isipin pupunta ako ng China at any... Nitong Martes, kinumpirma ni Communications Undersecretary Claire Castro na pinatawag na ng Department of Foreign Affairs ang Chinese Ambassador to the Philippines para kondenahin ito at pag-usapan. The DFA conveyed to the Chinese side that while the imposition of such sanctions falls within China's legal prerogative, the imposition of punitive measures against democratically elected officials for their official acts is inconsistent with the norms of mutual respect and dialogue that underpin relations between two equal sovereign states. Samantala, sa loob ng 30 araw na pagbabantay sa West Philippine Sea, kinumpirma ng Coast Guard na aabot sa 40 Chinese ships ang namonitor sa teritoryo ng bansa. Kabilang dyan ang 14 na People's Liberation Army warships sa Bajo de Masinloc sa Zambales. We have still deployed our 97-meter vessel sa Kalayaan Island Group and also in Bajo de Masinloc together with our 44-meter vessel. The priority of the deployment is to ensure the safety and security of the Filipino fishermen. Patuloy din ang mga resupply mission ng PCG para sa mga mangingisda at mga tauhan na nangangailangan ng assistance sa WPS. Sa kabila kasi ng masamang panahon gaya ng malalakas na ulan at epekto ng habagat,
may iilan pa ring Chinese vessels na namataang umaaligid sa karagatan ng Pilipinas. Pagtitiyak naman ng PCG, hindi sila gagamit ng water cannon gaya ng ginagawang pambubuli ng China sa mga Philippine vessel nang hindi na nila tumaas pa ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Formal nang naghain ng kasong cyber libel si Senator Riza Ontiveros laban sa dating whistleblower na si alias Rene o Michael Maurilio na nagsabing binayaran umano siya para tumestigo sa Senado laban kina Pastor Apollo Quiboloy, dating Pangulong Duterte at VP Sara Duterte. Dawit din sa reklamo ang isang abogado at 5 social media personalities dahil sa pagpapakalat umano ng fake news. May mensahe naman si VP Sara Duterte kay alias Rene. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Kabilang ang dating Senate witness na si Michael Maurilio o alias Rene sa sinampahan ng kasong cyber libel ni Senador Riza Ontiveros sa Department of Justice. Nagain din na hiwalay ng mga reklamo ang senador laban sa abogadong si Ferdinand Topacio at 5 social media personalities na sina Jay Sonsa, Jeffrey Celis, Banat Bay, Cristel Chu at Alex Destor. Tiwala ang legal team ko na may sapat na katibayan para dun sa akusasyon ko ng cyber libel. So pag mudmud man ng video ni Michael Maurilio o pagdagdag at pagkalat ng sarili nilang mga kasinungalingan. 2024 nang tumestigo si alias Rene sa Senado na sinaktan umano siya ni Pastor Apollo Quiboloy at inabuso umano ng ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Pero sa isang online video, lumantad si alias Rene at nagpakilalang si Maurilio at sinabing binayaran umano siya para tumestigo sa Senado. Mensahe ngayon ni Ontiveros sa mga vlogger na nagpapakalat sa video ni Maurilio. At yung pagdagdag pa ng mga kasinungalingan ng mga vloggers na ito ay atake din sa mandato at kapangyarihan ng Senado. Yan din ang gusto nilang busalan. Nauna nang humingi ng tulong si Ontiveros sa National Bureau of Investigation o NBI para imbestigahan ang kinaroroonan ni alias Rene na sinabing kinidnap umano. Gayun din ang pagkakakilanlan ng nagpakalat ng video. At hari nawa itong mga kasong inihain ko dito sa DOJ Prosecution Service at bunga na nga din ng investigasyon ng NBI, malalaman pa namin kung meron pa bang dapat ikaso at meron pa bang mga dapat kasuhan. May mensahe naman si Vice President Sara Duterte kay alias Rene. Kung sa tingin ni alias Rene na dapat siya ay mag-file din ng kaso, ay dapat gawin niya din yon para nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte. Ayon kay Ontiveros, bahagi ito ng sistematikong pag-atake at pananakot sa mga testigo na gustong maglahad ng katotohanan sa Senado. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Kaugnay niyan, kinukwestiyon ngayon ni Senator Riza Ontiveros kung bakit agad nakuha ni Vice President Sara Duterte ang salaysay ni Michael Maurilio o alias Rene hinggil sa pagbabayad umano sa kanya ng 1 milyong piso para tumayong witness sa Senado bago pa man lumabas ang video ng kanyang paglantad online. Mababatid na sa isang interview kay VP Sara habang siya'y nasa the Netherlands, sinabi niyang nabasa na niya ang affidavit ni Maurilio bago pa ito maisa publiko. Sinabi pa ng Vice Presidente na base sa kanyang nabasang salaysay ni Maurilio, nakasama na umano niya ang ilang kapwa witnesses sa isang bahay kung saan siya pinatitira, kabila ang mga tatayong witness sa International Criminal Court o ICC. Kaya naman, hirit ngayon ni Ontiveros, dapat din kasuhan ng perjury si Maurilio. Samantala, hindi naman dismayado si Senator Riza Ontiveros sa balitang posibleng sumama sa majority bloc sina Senator Bam Aquino at Kiko Pangilinan kahit na mga kakampi niya sa oposisyon ang dalawan. Ayon kay Senator Riza, may sariling diskarte ang bawat isa sa kanila pero naninindigan siya sa adhikain ng oposisyon sa loob at labas ng Senado. Hindi pa naman tumutugon sina Aquino at Pangilinan hinggil sa issue na posibleng iwanan si Ontiveros bilang nag-iisang minority senator. Dagdag naman ni Ontiveros, tuloy ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Hindi ako na-hurt dahil yun na nga sabi ko nga, basta patuloy akong maninindigan. Kung ang bawat isa sa amin ay may sariling diskarte, ako rin naman po, basta nakatutok pa rin ako doon sa layunin na palakasin yung oposisyon, hindi lang sa loob, pati sa labas ng Senado.
Hindi suportado ng PAGCOR ang total ban na isinusulong ukol sa online gambling. Sa halip, ginigiit ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco ang mas mahigpit na regulasyon dahil posibleng mawala ang libo-libong trabaho at bilyong pisong kita ng gobyerno. Base sa record, sabot na sa 50 billion pesos ang nakolektang online gaming license fees ngayong taon pa lamang yan, kung saan naibigay na sa National Treasury ang kalahati nito. Ayon pa kay Tenco, humigit sa 30,000 Pilipino ang may trabaho sa naturang industriya, kung saan marami sa kanila ay mas malaki pa sa minimum wage ang kinikita. Dagdag niya, pinakamalaking banta ay ang mga illegal na online operator na nakabase sa ibang bansa na walang regulasyon at nanloloko ng publiko. Samantala, lalagdaan ng PAGCOR at Ad Standards Council sa July 16 ang Memorandum of Agreement para ipagbawal ang gambling ads o commercials. Kabilang na ang primetime ad ban at pagbabawal nito sa mga billboard, sa mga tabi ng paaralan, simbahan at ospital. Lumobo na sa mahigit 160 ang bilang ng nawawala sa Texas, USA matapos ang flash floods na kumitil ng humigit 100 buhay. Pinakamatinding tinamaan ng Kerr County na tinaguriang Flash Flood Alley, kung saan 94 dito ang kumpirmadong nasawi, kasama na ang 27 kabataan at guro mula sa isang youth camp na nilamon ng rumaragas ang tubig sa Guadalupe River July 4. Hirap ang rescue teams sa pagsalba sa mga nabaon sa putik at debris. Gayunpaman, gamit ang mga helicopter, drone at mga aso, patuloy ang operasyon sa kabila ng malalakas na buhos ng ulan. Mga ka-A to Z, kakaiba ang istoryang ito. Umamin ang indie rock band na Velvet Sundown na isang AI-generated music project lamang sila matapos ang mga espekulasyong peke ang grupo. Aabot sa 1 milyon ang monthly listeners ng naturang banda sa Spotify. Pero sa updated profile nito, nilinaw nila na ang lahat ng kanta, lahat ng bida at lyrics ay gawa ng computer via artificial intelligence. Hinala naman ng marami, mukhang peke rin ang mga larawang ipinost sa kanilang social media. Kaya muling babala ng mga eksperto, patuloy na nabubura ang linya ng katotohanan at peke sa tulong ng AI tools. Ayon sa isang global study, posibleng bumaba ng higit 20% ang kita ng mga tunay na artista sa susunod na 4 na taon dahil sa dumaraming AI-generated music. Sa aming pagbabalik, classical music hindi lang pang elitista, underprivileged kids na bago ang buhay dahil sa music scholarship. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Hindi lang para sa mga may kaya ang classical music at arts. Yan ang layunin ng mga nasa likod ng Performing Arts and Recreation Center sa kanilang pagbibigay ng scholarships sa halos 50 kabataan sa San Juan City. Nais ng Park Foundation na maabot ang mga batang walang kakayahan na makapag-aral ng musika. Nang sa gayon, imbis na maging palaboy sa mga lansangan, ay mabigyan sila ng pagkakataong mabago ang kanilang mga buhay. Ang good news na yan sa ating Balitang A to Z. Napuno ng saya at musika ang muling pagbubukas ng mas pinalakas na DigiPark Digital Events Place sa headquarters ng Performing Arts and Recreation Center Foundation, katuwang ang Globaltronics sa San Juan City. Sumalang ang Manila Philharmonic Orchestra bilang front act para sa mga tunay na bida ng gabi, ang mga batang scholars ng Park Karalan. Bahagi ito ng 10 taong anibersaryo ng Park Foundation na isang passion project ng noon ay 23-year-old lang na si Wilmer Guido. I requested my dad if I could start my passion project here instead. I told him na I really wanted to pursue this as a career. At nang pumanaw siya ng hindi inaasahan, pinanatiling buhay ng kanyang ama ang kanyang pangarap at legasiya. Before they are roaming around
the streets in San Juan, in Tondo. So this Spark Foundation give them a home, a sanctuary, for them to, bring out their talents. What started with a few donated instruments and a handful of passionate volunteers has grown into this small community. Bukod sa Parkalaran Scholars, nagpakitang gilas din ng ilang neurodivergent kids sa ilalim ng Kids Groove TV para sa tunay na selebrasyon ng music empowerment. They genuinely helped me find my passion po in music. Mas nakakatulong po talaga yung music, lalo na po ngayon as a college student. At sa pag-arangkada nga ng unang dekada ng organisasyon, target ng park na makalikom pa ng mas maraming suporta upang mas marami pang bata ang mabago ang buhay sa pamamagitan ng musika. My dream is if we can have even one future Lea Salonga, that with the Park Foundation can bring out. We started with about less than 15. Now we are almost 50. Yes, but the dream target is 300. We are getting there with God's grace and mercy. Nakakatuwa ang malaman na may mother and daughter tandem pagdating sa pagluluto. Pero ingat sa pagbibigay ng instructions, tiyaking tama at naiintindihan. Panoorin na ang nakaka-GV na video. Kasi mo sigaram niya. Baka medyo maalat yon. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maritong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong Quote of the Night ngayong midweek, Miyerkules, ay mula sa politiko at businessman na si Malcolm Turnbull. Ayon sa kanya, mapasunog man o baha, may natututuhan tayo para mas maging handa sa susunod na banta. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, pakialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.